Ano ang ginagawa mo rito? Marami pang sugat ang kawal sa unahan. Ikaw ang pasyente ko. Sinabi ko na ang mabuhay ka ay tagumpay ko. Hindi ba't sabi mo matatag ang kamay mo? Tumahimik ka. Sasakit ito ng husto. Tiisin mo muna. Hintayin mong mabilang ko hanggang 3. Ay, niloloko mo ang mga tao. Guro Lin, hindi ba ninyo ikukwento sa amin ang inyong mga dakilang nagawa? Sa loob ng 35 taon, nakapagligtas ako ng mahigit 3,000 sanggol sa panganganak. Nakahawak ako ng mahigit 10,000 kaso ng emerhensya. Kayo ang haligi ng aming klinika. Wala namang dakilang nagawa. Buong buhay ko'y ginugol ko sa paglilingkod sa mga karaniwang tao. Nga pala, naimpake mo ba ng maayos ang mga instrumento ko sa operasyon? Naimpak ko na po ang lahat. Pero, Guro Lin, nagretiro na kayo, dala-dala pa rin nyo yan. Kasama ko na ang mga lumang kasangga kong ito sa loob ng 30 taon. Hindi ko sila kayang iwan. Sige na, abala ka. Aalis na ako. 35 taon. Mahaba man. Hindi rin naman maikli. Mula sa pagiging hilot hanggang sa pagiging punong espesyalista. Iisa lamang ang ginawa ko sa buong buhay ko. Ito. Hindi tama. Lin Suzy, may mukha ka pa para humigaryan. Kapag may nangyari sa aming tiyan, makikipaglaban sa iyo ang asawa ko hanggang kamatayan. Pinagkatiwalaan kitang gamutin ang sugat ng espada ng anak ko. Pero lalo mo siyang pinalala. Ikaw na masamang biyudang ito. Alam kong wala kang mabuting balak. Nasaan ang sugat ng espada? Gaano nakatagal, may malay pa ba siya? Ikaw. Ano ang sinabi mo? Tinatanong kita nasaan siya, dalhin mo ako roon. Ha? Ano ang bagay na yan? Bagay na makapagliligtas sa buhay ng anak mo. Ituro mo ang daan. Sayang, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Natanggal na ang ulo ng palaso. Ngunit kumalat na sa buto ang laso ng sugat. Nilusob ng masamang enerhiya ang katawan niya. Maghanda na kayo para sa mga mangyayari. Aray. Aray. Hindi yan masamang enerhiya. Gangrene yan. Impeksyong dulot ng bakterya. Kailangan niya agad ng debridement. Malawakang pagtanggal ng patay na tissue. Dr. Kian, may alak ba kayo? Iyong pinakamataas ang antas ng tapang. Ikaw ang biyudang puminsala sa pasyente. Ulitin ko, may alak ba kayo? Bilisan niyo. At malinis na tela. Dapat pinakuluan sa tubig. Lahat ng walang kinalaman, lumabas agad. Nanay Zhao, manatili po kayo at tumulong. Ina. Nandito ang ina ni Taishan. Alam kong naririnig mo ako. Sasakit ito ng husto. Kung lalaki ka, tiisin mo. Ako si Lin Suzy, hindi ko kailanman sinukuan ng isang pasyenteng maaari pang iligtas. Hindi kailanman. Kayong dalawa, pigilan niyo siya. Kayong dalawa, pigilan niyo siya. Aray. Siya ba'y maglalabas ng kutsilyo para pumatay? Tingnan niyong mabuti. Ito ang tinatawag na operasyon. Off. Sayang ang katawan mong puro laman at litid. Hawakan mo siya. Kung gusto nating mailigtas ang binting ito, huwag mo itong igalaw. Mabuti na. Bantayan ang lagnat sa mga darating na araw. Kung magkamalay siya ngayong gabi, maililigtas ang buhay niya. Kung hindi siya magkamalay, kung gayon ang binti ng anak ko, may tuturing nang nailigtas. Pero kailangan niya ng pagsasanay sa rehabilitasyon. Kung hindi, manghihina at liliit ang kanyang mga kalamnan. Nga pala, Nanay Zhao, ipagluto ninyo siya ng malabnaw na lugaw. Lagyan niyo ng kaunting asin. Para mapalitan ang mga electrolyte. Makakatulong iyon para manumbalik ang kanyang lakas. Babaeng demonyo. Paano mo nagawang basta na lamang hiwain ang katawan ng tao para gamutin ang sugat? Nililigtas mo ba siya o pinapatay? Ako, nakita ko mismo. Nakita ko kung paano tinanggal ng babaeng demonyong ito ang bulok na laman ni General Zhao, piraso por piraso. Sinong matinong tao ang nagliligtas ng may sakit ng ganito? Marami na akong taong ginagamot sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong masamang salamangka. Nilalabag mo ang mga alituntunin ng panggagamot. Sino sa inyo ang nasugatan ng patalim? Ako. Nakipaglaban ako at tinamaan ng palaso. Kung gayon, dapat alam niyo. Kapag namumula at namamaga ang sugat, may nana at mabaho.
Wala nang pag-asa ang tao, tama ba? Opo. Ilang kapatid ko na ang namatay ng ganoon. Dahil may lason na hindi nakikita sa bulok na laman. Kakalat ang lasong iyon. At gagawin ding bulok ang malusob na laman. Sa huli, atakehin nito ang puso. At mamamatay ang tao. Ang ginawa ko kanina ay alisin ang lahat ng bulok na laman pati ang lason. At iwan lamang ang malusob na laman. Para itong isang puno. Kung nabubulok ang mga ugat nito, at hindi mo ito puputulin, mamamatay ang buong puno. 3 araw. Kung makalipas ang 3 araw ay bumaba ang lagnat ni General Zhao. At kaya na niyang uminom ng lugaw. Sapat na yon upang patunayang mabisa ang pamamaraan ko. 3 araw. Kung makalipas ang 3 araw ay bumaba ang lagnat ni General Zhao. At kaya na niyang uminom ng lugaw. Sapat na yon upang patunayang mabisa ang pamamaraan ko. Kung nagkamali ako, babayaran ko yon ng sarili kong buhay. Nagkamalay na siya, nagising na ang anak kong si Taishan. Sinasabi pa niyang gusto niyang uminom ng tubig. Dr. Qian, tunay kayong may pusong manggagamot. Hindi ang mga alituntunin kundi ang bisa ng lunas ang mahalaga. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, matututo ako sa inyo tungkol sa mga halamang gamot. Ang mga alam ninyo ay hindi ko alam. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ako yon. Inumin mo na. Pampabawas ito ng pamamaga. Ang pangalan ko ay Lin Suzy. Maaari niyo akong tawagin Dr. Lin. May utang akong buhay sa'yo. Hindi. Wala kang utang sa akin. Ako ang manggagamot. Ikaw ang pasyente. Iyon lamang. Hindi ikaw ang taong gumamot sa sugat ko noon, tama ba? Maaari mong isipin na ang katawang ito ay. Ngunit hindi rito ang tunay kong pinagmulan. Sinasabi kong nanggaling ako sa napakalayong lugar. Maniniwala ka ba? Sa kabila ng hangganan ay lupain ng mga hiu. Sa ibayong dagat, sabi nila may bansangwa. Mas malayo pa roon kaysa sa bansangwa. Napakalayo pa. Mukhang hindi na ako makababalik sa dati kong buhay. Kung gayon, ano ang balak mong gawin mula ngayon? Narinig ko sa aking ina. Sinasabi ng mga tao sa nayon na isa kang mangkukulam. Balak ka raw nilang sunugin. Susunugin ako. Bukas, gagawin kong klinika ang lumang silungan sa bungad ng ngayon. Sakto, ikaw ang gagawin kong modelo sa pagpapakilala nito. Sabihin mo na lamang na kahit binuksan ko ang tiyan ni General Zhao, hindi siya namatay. Sapat na yan upang patunayang mahusay ako. Hindi ka ba natatakot? Ano ang dapat kong katakutan, ang kamatayan? 30 taon na akong nasa larangang ito. 3 dekada na akong nagtatrabaho. May araw ba na hindi ako nakikipag-agawan ng pasyente kay Haring Yama? Tungkol naman sa binti mo, kailangan mong sumailalim sa rehabilitasyon. Mula bukas. Araw-araw akong pupunta rito para tulungan kang mag-unat. Kailangan mo ring makipagtulungan. Pagkalipas ng 3 buwan, dapat ay maitatapon mo na ang saklay. Gagaling pa ba ito? Sinabi ng doktor ng hukbo. Putol na ang mga litid at buto. Wala nang silbi ang binting ito. May pakiramdam ka ba rito? Wala. Paano naman dito? Meron. Medyo namamanhid. Parang hindi naman tuluyang nawala ang pakiramdam. Ibig sabihin, hindi lubusang naputol ang ugat. Naipit lamang ito. Unti-unti pa itong maaaring gumaling. Kapag sinabi kong kaya. May pakiramdam ka ba rito? Wala. Wala. Paano naman dito? Meron. Medyo namamanhid. Parang hindi naman tuluyang nawala ang pakiramdam. Ibig sabihin, hindi lubusang naputol ang ugat. Naipit lamang ito. Unti-unti pa itong maaaring gumaling. Kapag sinabi kong kaya. Kahit hindi mo ako paniwalaan mo man lang ang gamot na ito. May kasamang sanki, safflower, at danggi. Mas mabisa na yan kaysa sa kung ano-anong abo ng insenso na iniinom mo noon. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil ikaw ay pasyente. Isa akong doktor. Dahil kailangan ko ng dahilan para muling makatayo sa sarili kong mga paa. Ikaw ang una kong pasyente rito. Nakaligtas ka at muli kang makatatayo. Mahalaga yan sa akin. Dr. Lin, mayroon akong praktikal na mungkahi. Sabihin mo, maaari mo ba akong pakasalan? Sa pangalan lamang. Bagaman retirado na akong general. May kapansanan na ang aking katawan. Nasa akin pa rin ang aking katayuang militar. Maaari kitang mabigyan ng proteksyon. Kung nais mong magbukas ng klinika rito, kailangan mo ng makapangyarihang sandigan. Ay. Seryoso ka ba? Hindi mo ba iniintindi na isa akong biyuda? Ako, si Zhao Tieshan, ay mananagot para sa iyo gamit ang aking dangal bilang kawal. Tayo ay magiging magkapantay na magkatuwang lamang. Iniligtas mo ang buhay ko. Poprotektahan kitang makatayo ng matatag dito. Hahaha, pero mayroon akong 3 kondisyon.
Mangyaring sabihin mo. Una, magkahiwalay tayong titira. Sa gabi, magbabasa ako at gagawa ng mga tala. Wala akong oras para pagsilbihan ka. Ikalawa, ako ang masusunod sa aking klinika. Hanggat hindi ka pa gumagaling, maaari kang magtrabaho sa klinika bilang nurse ko. Tumulong ka lamang sa mga gawain. Ikatlo, kung isang araw ay makatagpo ka ng taong tunay mong mamahalin, maaari nating tapusin ang kasal na ito anumang oras. Ayos, kasunduan. Dito lang, tumutulo ang bubong. May butas sa dingding. Pati ang tabla ng pinto ay sira. Tama na, ang dati kong silid panggagamot ay nasa kamalig ng aming nayon. Sa loob pa mismo ng kulungan ng baka at masira pa kaysa rito. Madaling ayusin ang tumutulong bubong. Humanap ka ng 2 tao para kumpunihin ito. Iwan mo ang butas sa dingding. Maaari itong magsilbing lagusan ng hangin. Ang pinakamahalaga sa silid ng pagsusuri ay maayos na ventilasyon. Nakababawas ito sa cross-infection. Cross-infection. Ibig sabihin, hindi kumakalat ang mikrobyo mula sa isang pasyente papunta sa isa pang pasyente. Ay nga, isabit mo rin sa pintuan ang karatulang ito. Napakamapili mo naman. Ako na ang susulat para sa'yo. Marunong ka palang sumulat. Kahit paano, isa siyang general. Kahit ang general ay kailangang magsulat ng ulat militar, hindi ba? CJ, formal na magbubukas-bukas. Ipatawag mo rito ang ilang kababayan. Nakapagpatawag na po ako. Sinabi na ng ina ko sa buong nayon. Malapit na sigurong dumating ang una mong mga pasyente. Ang manugang kong babae. Isa siyang mahimalang manggagamot. Halos mabulok na ang binti ng anak ko. Kumuha lang siya ng kutsilyo at ilang beses itong ginamit. At nabuhay ang bata. Ngayon, nakalalakad na siya gamit ang saklay. Kung may sakit sa inyong pamilya, magmadali kayong pumunta rito. Ikaw, pinapunta mo ba ang ina mo para magsabi? Siya mismo ang pumunta. Yare. CJ, dahil narito na kayo para tumulong. General Zhao, maaari po bang tulungan niyo akong ilabas ang mesang iyon? At magsalang na rin po kayo ng isang palayok ng kumukulong tubig. Pumila kayong lahat. Unahin ang mga malubhaang kondisyon. Mamaya na ang mga karaniwang karamdaman. Iyong may kargang bata. Opo, kayo nga. Ano ang nangyari sa bata? Lin Suzy ang pangalan ko. Galing ako sa isang napakalayong lugar. Bagaman hindi na ako makababalik doon. Ayos lang iyon. Ako pa rin naman ako. Kahit saan pa man gamutin ang may sakit, paggagamot pa rin yon. Masyadong mahina ang apoy. Dagdagan mo pa ng panggatong. Ganito pala ang buhay ng retiradong kawal, nagsisimula sa pagpapakulo ng tubig. Ano ito? Wala siyang bulok ng ngipin. Pansamantala, bawasan muna natin ang pamamaga. Wow! Normal lang ang pagdurugo ng gilagid. Iwasan mo muna ang matitigas na pagkain. May pamamaga ang iyong tonsil. Pumunta ka sa botika at bumili ng forsythia at honeysuckle. Pakuluan ng licorice sa 3 mangkok ng tubig hanggang maging 1 mangkok na lang. Inumin ito ng 3 beses. Pag-uwi mo, uminom ka ng mas maraming maligamam na tubig at huwag mong pigilan ang iyong sarili. Kung mayroon kayong mas mabuting paraan, kayo ang gumawa. Kung wala, manahimik kayo. Dr. Lin, 3 araw nang sumasakit ang tiyan ng manugang kong babae. Sinuri siya ni Dr. Kian at sinabing dahil yon sa lamig sa katawan. Ilang araw na siyang umiinom ng gamot pero walang bisa. Dr. Lin, 3 araw nang sumasakit ang tiyan ng manugang kong babae. Sinuri siya ni Dr. Kian at sinabing dahil yon sa lamig sa katawan. Ilang araw na siyang umiinom ng gamot pero hindi gumagaling. Saang bahagi po ang masakit? Ituro mo sa akin. Dito. Aray. Pabago-bagong pananakit sa kanang ibabang bahagi ng tiyan. May pananakit sa punto Nims Bernie, pati rebound tenderness. Karaniwang kaso ito ng appendicitis. Kung nasa makabagong panahon tayo, idadiretso ko siya sa operating room. Pero dito, ang manugang mo ay may matinding sakit ng bituka. Maaga pa ito sa yugto ng karamdaman. Makokontrol pa ito ng gamot. Pero kung hindi ito mapababa, kailangan siyang operahan. Ang operasyon ay pagbukas ng tiyan gamit ang kutsilyo. Mangkukulam ka. Sa tingin ko, sinasadya mong patayin ang asawa ko. Kung hindi siya operahan, mabubutas at mabubulok ang kanyang bituka. Kahit dumating ang mga Diyos, hindi na siya maililigtas. Bibigyan ko siya ng gamot ngayon. Pag uwi mo, sukatin ang kanyang temperatura bawat 2 oras. Kung bumaba ang kanyang lagnat, ipagpatuloy mo ang pag-inom niya ng gamot. Kung hindi bumaba at lalo pang tumaas ang lagnat, tandaan mo, hanapin mo agad ako. Totoo ba ang sinasabi mo?
Mabubulok din ang kanyang bituka. Totoo. Kung tataas ang kanyang lagnat ngayong gabi. Ibig sabihin, nabuo na ang nana. Kaya kailangan na siyang operahan. Pero wala rito ni isang silid para sa esterilisadong operasyon. Wala ring pampamanhid. Wala ring antibiotiko. Isang kutsilyo lang ang mayroon ako. Hindi ko nga alam kung mas malaki ang tsansa niyang mabuhay kapag inoperahan o hindi. Hindi ko alam kung alin ang mas makapagliligtas sa kanya. Noong nakikipagdigma pa ako, may sinabi sa akin ang doktor ng hukbo. May pag-asang mabuhay kung gagamutin. Pero tiyak na mamamatay kung pababayaan. Doktora Lin, mas matatag ang kamay mo kaysa sa sinumang doktor ng hukbo na nakita ko. Kung ang manugang ng magkakatay na yon, ay talagang kailangang operahan ngayong gabi. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ako ang mananagot kapag may nangyari. Ano ang maipananagot mo? Dahil ako si Zhao Taishan. At dahil iniligtas mo ang buhay ko, pumutok na ang bituka. Kailangan siyang operahan agad. Bilis, dalhin siya sa gitna ng silid. Sindihan ang lahat ng kandila. Taishan, pakuluan mo ako ng isang palayok ng tubig. Pakuluan mong lahat ang mga tela. Tara. Kuya Zhang, halika at pigilan ang mga binti ng asawa mo. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Huwag kang hihimatayin, pigilan mo siya. Huwag, humina ka. Nakita ko na. Mas maayos ito kaysa sa inaasahan ko. Maaari na itong putulin. Tapos na ang operasyon. Kung bababa ang lagnat niya bukas ng umaga, masasabi nating nakaligtas siya. Maraming salamat, Dr. Lin. Isa kang buhay na bodhisattva. Tagapagligtas ng buong mundo. Sa hinaharap basta sumipol ka lang. Darating ako ng buong lakas. Handa akong dumating sa tawag mo. Natakot ka ba kanina? Natatakot ako sa tuwing may inooperahan. Pero kailangan ko pa rin gawin. Dahil isa akong doktor. May sinabi ring katulad niyan sa akin ang doktor ng hukbo. Noong nakikipagdigma ka noon, natatakot ka ba? Takot, syempre. Takot akong mamatay ang mga kapatid ko sa hukbo. Takot akong hindi ko mapanatili ang linya ng depensa. Pero kalaunan, nawala rin ang takot. Dahil nasanay na ako. Kung gayon, pareho pala tayo. Hehe. Pumila kayo. Unahin ang mga malubha ang kalagayan. Ikaw, ano ba ang sakit mo? Parang hindi maayos ang lalamunan ko. Medyo inuubo ako. Umuubo ka, tumabi ka muna sa likuran. Ikaw na putol ang binti, mauna ka at lumapit. Salamat. Elngan. Ngayon ko lang lubos na naunawaan ang ibig sabihin ng mamatay sa sobrang pagod. Magkakaproblema ka kapag nagpatuloy ka ng ganito. Sa tingin ko, kailangan mo ng katulong. Alam ko, pero sino naman ang gugustuhin tumulong sa akin? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapansin ni Dr. Qian. Dr. Lin. Kailangan mo ba ako? Ha? Sino ka? Ako si Xiaoyao. Namatay ang nanay ko habang ipinapanganak ang kapatid kong lalaki. Sabi ni Itay, walang silbi ang mga halamang gamot. Ipinagbibili niya ako kay Ginoong Wang sa bayan para maging katulong sa bahay. Narinig kong libre kayong nagpapagamot at nagliligtas ng mga tao, Dr. Lin. Maaari po ba akong mag-aral sa ilalim niyo? Hindi ko po kailangan ng sahod. Kahit po tira-tirang pagkain lang ang ibigay niyo, sapat na. Elngan. Takot ka ba sa dugo? Hindi po. Tinulungan ko na si Itay sa pagkatay ng manok. Takot ka ba namang mapagalitan? Mainitin ang ulo ko, alam mo. Hindi po ako natatakot. CJ, magsimula ka bukas. Bibigyan kita ng sahod. 100 yen bawat buwan. Sagutin ko rin ang pagkain at tirahan mo. Hindi ba sinabi mong wala kang pera? Ngayon, mayroon na. Sapat na ang isang baboy mula kay Mang Zhang para mapakain tayo ng 1 buwan. Makakatipid tayo sa pagkain at maibibigay natin sa kanya ang sahod. Ngayon, talakayin muna natin ang pinakamahalaga. Nasaan ang puso, baga, atay, bato, lapay, sikmura, at bituka?
Kapag sinabi ng pasyente na masakit ang tiyan niya, huwag basta-basta manghula at magmasahe. Kailangan muna nating malaman kung aling bahagi ang masakit. At kung aling organo ang kaugnay nito. Dr. Lin, ano po ang organo? Ang 5 laman loob at 6 na bahagi ng bituka. Puso, atay, lapay, baga at bato. Alam ko na po yan. Pero makinig ka sa akin. Ang puso ay hindi namamahala sa pag-isip. Isa itong bomba. Ang tungkulin nito ay itulak ang dugo sa buong katawan. Ang utak ang namamahala sa pag-isip. Nasa loob ito ng bungo. Kung ganoon, hindi pala totoo ang kasabihang puso ang pinagmumulan ng damdamin. Talinghaga yon sa panitikan. Sa siyensya. Ang puso ay isang bomba ng dugo. Ang puso ay isang bomba ng dugo. Dahil dito, patuloy na dumadaloy ang dugo. Sa buong katawan, bawat sandali. Puso ang dahilan nito. Ang sugat sa binti mo. Bakit lumala noon? Dahil hindi maayos ang daloy ng dugo. Nabarahan ito ng patay na tissue. Ibig mong sabihin, kailangang patuloy na dumaloy ang dugo. Tama, kaya kailangang agad kumilos ang mga pasyente pagkatapos ng operasyon. Dapat silang bumangon at gumalaw sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng palaging nakahiga. Para maiwasan ang namuong dugo. Ano po ang namuong dugo? Grabe, ang dami kong itinuro kanina. Sige, ulitin ko. Dr. Lin, ika-4 ko na po itong pagbubuntis. Ang unang 3 ay nauwi sa malaking trahedya noong ipinanganak sila. Sa pagkakataong ito, labis akong kinabahan at natakot. Maayos ang posisyon ng sanggol, nakayuko ang ulo. Ngunit makitid ang iyong pelvis. Maaaring maging mas mahirap ang panganganak sa pamamagitan ng normal na daanan. Simula ngayon, maglakad ka ng kalahating oras araw-araw. Huwag kang laging nakahiga. Kumain ka ng kaunti ngunit madalas. Huwag mong hayaang lumaki ng labis ang sanggol. Natatandaan mo pa ba ito? Siyempre, itatala ko. Itatala ko ang kalagayan ng bawat pasyente. Kapag nagpunta ka ulit dito, maikukumpara ko ang mga tala at makikita ang mga pagbabago. Ang tawag dito ay record medical. Napakaganda ng paraang ito. Dr. Lin, kahit payak ang bulwagang medikal ng singlin nyo, mas maayos ang paraan nyo ng pagtatrabaho. Kaysa sa mga pagamutan sa bayan. Ginoong Sun, mayroon sana akong isang kahilingan. Sabihin mo lamang walang problema. Nais kong magbukas ng paaralan para sa mga nagdadalang tao dito sa bayan. Ituturo sa mga babae kung paano alagaan ang kanilang pagbubuntis. Kung paano malaman ang posisyon ng sanggol. At kung paano umirnang tama sa panganganak. At syempre, libre ang lahat. Ngunit kailangan ko po ang tulong ninyo sa pagpapalaganap nito. Ngayon ko lamang narinig ang tungkol sa paaralan para sa mga manganganak. Sige, ako na ang bahala sa mga kinakailangan. Kahit 3 tao lamang, ayos na. Magsimula na tayo. Mga kaalaman tungkol sa nutrisyon sa pagbubuntis. Mga paraang ginagamit ng mga doktor at nurse. Tungkol sa panganganak ng mga babae. Hindi man lamang siya nahiya na pag-usapan yan sa harap ng lahat. Iyon nga. Walang kahinhinan. Wala bang babae sa pamilya nyo? Hindi ba kailangang manganak? General Zhao, nagkukwentuhan lamang po kami. Ang itinuturo ng asawa ko roon ay mga kaalamang nakapagliligtas ng buhay. Sino ang nagsasalita ng masama? Ikaw talaga. Hindi pa man lubusang gumagaling ang binti mo. Nagyayabang ka na naman. Pasyente ka. Iyon lamang ang lahat. May utang akong isang buhay sa'yo. Marunong ka palang sumulat. Taishan, tulungan mo akong magpakulo ng isang palayok ng tubig. Huwag kang mahimatay. Pigilan mo. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil pasyente kita. Ako ang doktor. Ako si Zhao Taishan. Isinusugal ko ang dangal ko bilang kawal bilang garantiya. Tayo ay magkatuwang lamang na lumalaban ng balikat sa balikat. Iniligtas mo ang buhay ko. Poprotektahan kita upang makapanindigan ka rito. Napakabuti ng asawa ng guro sa guro. 50 taon na akong nabubuhay. Totoo nga ang kasabihan ng matatanda, ang anak na lalaki ay parang tubig na naibuhos. Ay, ang anak na napangasawa na ng iba. Parang tubig na naibuhos. Taishan, ang asawang pinakasalan mo.
Lagi na lamang inilalantad ang sarili sa publiko. At humahawak sa pulso ng mga lalaki. Kung ano-ano ang ginagawa. Nasaan ang kahinhinan niya? Ipinapahiya niya ang buong pamilya Zhao. Makinig ka, Ginoo. Hintayin mong mabunot ko ang karayom bago ka magalit. Kapag lumihis ang karayom sa tamang punto, masakit yon. Hoy, matanda, ano ba ang pinag-usapan ninyong dalawa? Lolo, bakit po kayo narito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman kung ano na ang nangyayari sa'yo. Isang dakilang general. Ngunit siya pa ang nagpapakulo ng tubig at gamot para sa isang balo. Asawa ko siya. Nagliligtas siya ng mga tao, kaya naghahanda ako ng gamot. Iyan ang nararapat. Buwisit ka, nilaso na ng balo ang isip mo. Ginoong Zhao. May itatanong po ako sa inyo na 3 bagay. Una, naligtas ko ba ang buhay ni Zhao Tishan o hindi? Ikalawa, mula nang magbukas ang bulwagang medikal ng Xinglin, may napagaling ba akong may sakit o wala? Ikatlo, ikaw makinig kang mabuti. Nakasingil ba ako kailanman ng kahit 1 sentimo sa mahihirap? Ang sinasabi ninyong pakitang tao at palabas. Puro salita lang iyan. Dito sa akin, tawagin mo akong praktikal na manggagamot. Ang sinasabi ninyong pagsuway sa tungkulin ng isang ina. Dito sa akin, tawagin mo itong kumikilos ayon sa sariling kakayahan. Wala akong kinuha ni 1 sentimo mula sa pamilya Zhao. At ni hindi ako kumain ng kahit 1 subo ng kaninila. Bulwagang medikal ng Xinglin. Ang bahay na iyan, ako rin ang naglimpyo at nag-ayos. Ang gamot, ako rin ang umakyat sa bundok para mamitas. Ang may sakit, sila mismo ang lumapit sa aking pintuan. Lumang Ginoo, sabihin mo nga sa akin. Saan ako nagkasala sa pamilya Zhao? Ikaw nga, matigas pa sa bato ang bunganga mo. Ako si Zhao Tishan, hindi pwedeng masira ang dangal. Mula ngayon, bawal ka nang magpraktis ng medisina. Ikalawang Ginoo, ang buhay kong ito, siya ang nagligtas. At itong binti ko, siya rin ang nagpagaling. Sino ang hindi hahayaang magpraktis siya ng medisina? Ay para na ring hindi binibigyan ng daan si Zhao Tishan para mabuhay. Akala mo naman para lang sa isang balong babae. Ni ang mga alituntunin ng ninuno ninyo, hindi mo na kinikilala. Kaninang hindi na lang ba kailangan mong gulo at sigawan ang mga kamag-anak mo ng ganito? Kailangan ba talaga? Sinabi ko nang iniligtas mo ang buhay ko. Poprotektahan kita rito hanggang maging matatag ka. Salamat sa'yo. Hindi na. Ipagpatuloy mo ang pagtingin sa mga may sakit. Ako ang magpapatuloy sa pagpakulo ng gamot. Ngayong araw, nakipagpalitan ka ng bangayan sa inyong Ginoong Zhao. Baka mahirapan ka ng makisama sa angkan mula ngayon. Hindi rin naman talaga ako marunong makisama sa tao. Siyempre, isang general na araw-araw nagpapakulo ng tubig para sa iba. Matagal nang hindi na mukhang general. Sabi mo, napakalayo raw ng pinagmulan mo. Ano bang klaseng lugar iyon? Doon abot ang bawat bahay at bawat sambahayan sa malinis na inuming tubig. Kapag nanganganak ang babae, may espesyal na ospital. Paglabas pa lang ng bata, binabakunahan na agad. Iyon ang bakuna. Kapag nabakunahan, hindi magkakaroon ng tigdas o bulutong. Kapag may nasugatan, may ambulansya na magdadala agad sa ospital. May espesyal na mga siruhanong doktor na gumagawa ng operasyon. Kahit ang cancer ay may ilang bahagi pang nagagamot. Cancer. Iyon ay nakamamatay na sakit. Ang sabi mo, marahil cancer sa baga ang sakit ng iyong ama noon. Narinig ko ang mga sintomas na ikinuwento ng iyong ina. Ang lugar ba ninyo ay langit? Hindi naman, doon may mga sakit ding hindi nagagamot at may namamatay din. Kaya lang, hindi kasing dami rito. Sa lugar na yon, isa rin akong manggagamot. 35 taon akong nagtrabaho sa health station sa nayon. Mula 17 hanggang 50 anyos. Kalahati ng mga bata sa baryo, ako ang nagluwal. May mga batang lumaki na. Pero dinadala pa rin nila ang sarili nilang mga anak para ipatingin sa akin. Kabisado ko ang bawat pamilya sa nayon. Alam ko kung sino ang may alta presyon. Sino ang may diabetes. Sino ang may allergy sa anong gamot. 50 anyos. Ilang taon ka na ngayon? Noong himatay na ko, 50 anyos ako. Pagdating ko rito, bigla akong naging 25 anyos. Kaya hindi ka silensyusi. Ang katawan ay sa kanya. Pero ako ang nasa loob nito. Hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta, marahil. Pumunta ka na lang sa kinaroroonan ko. Ayaw mo na bang bumalik? Gusto ko. Araw-araw, bawat oras at bawat sandali, naiisip ko yon. Pero alam kong hindi na ako makababalik. Kaya itinuring ko na itong tahanan ko. At itinuring ko ng pamilya ang mga tao rito. Saan man gamutin ang may sakit pa rin siya, hindi ba?
Sa totoo lang, noon pa man ay pakiramdam ko na. Hindi ka katulad ng ipinakikita ng iyong mukha na 25 taong gulang ka lamang. Dahil ang paraan ng iyong pagtingin sa mga tao ay katulad ng kay ina. Papuri ba yan o panunukso? Katotohanan ang sinasabi ko. Kung gayon, gusto mo bang bumalik sa larangan ng digmaan? Gusto ko, pero hindi na ako makababalik. Lumpo na ang mga binti ko. Sinabi ko na mapagagaling ko kayo. Kahit makalakad pa ako. Hindi na muling gagamitin ng hukuman ang isang lumpo. Kung gayon, kontento ka na bang habang buhay na magsaing at magpakulo ng tubig para sa akin? Kung ang pagpapakulo ng tubig ay nakapagliligtas ng buhay. Wala rin itong ipinagkaiba sa pakikipagdigma. Dr. Lin, tulungan niyo ako. Marami sa amin ngayon ang nagsusuka at nagtatae. 2 na ang namatay sa loob lamang ng 3 araw. Sinabi ni Dr. Kian na kolera raw ito. Ano ang pangalan ng inyong nayon? Gaano kalayo ito mula rito? Ilan na ang nagkasakit? Ang Liu Shugo ay 10 li sa Hilaga. Mahigit 20 na po. Lahat ay nagtatay na parang tubig. Xiaoyao, ilabas at itala ang lahat ng nakaimbak na Huanglian. Pati ang ugat ng Huangqi at Kudzu, ilabas at itala. Magpakulo ng 10 palayok ng tubig. Ilagay ang lahat sa mga lalagyang mahigpit na nakasara. Kaishan. Narito ako. Tulungan mo akong hanapin si Ginoong Sun. Ipagbibigay alam ko ito sa buong bayan. Dapat pakuluan ang lahat ng tubig na inumin. Dapat lutuing mabuti ang lahat ng pagkain. Walang sinuman ang maaaring uminom ng hilaw na tubig. Bawal kumain ng hilaw o malamig na pagkain at pati ang mga manggagaling sa direksyon ng Liu Shugo. Pansamantala ay hindi maaaring pumasok sa bayan. Isasara mo ang daan. Kailangang magkwarentina dahil napakabilis kumalat ng kolera. Kung hindi natin ito mapipigilan, ang buong bayan ng Kushui, maging ang 8 nayon sa paligid na nasa layong 10 li ay mapapahamak. Ipinaubaya ko ito sa iyo. Sinabi ni Dr. Lin na may salot sa Liu Shugo. Inaatasan ng buong bayan na uminom ng pinakuluang tubig. Ihiwalay ang mga may sakit. Ano ang masasabi ninyo, mga Ginoo? Sa ilalim ng kwarentina, hindi pa papasukin ang mga taga Liu Shugo. Kung gayon, paano ko ihahatid ang aking mga paninda? Maudlot ang biyahe kong ito. Sino ang sasagot sa aking pagkalugi? At tungkol pa sa pinakuluang tubig. Kailangang magsunog ng napakaraming panggatong ang bawat tahanan. Akala ba ninyo ay walang halaga ang panggatong? Kailangan nating magkwenta. Dapat nating kwentahin kung magkano ang kakailanganing panggatong. Mahigit 40 taon na akong nanggagamot. Kailanman ay hindi ko narinig na napagagaling ng kwarentina ang kolera. Ang kolera ay isang salot na dulot ng init at halumigmig. Dapat gamitin ang halamang gamot na Hoxiang Zenkisan. Dr. Kian. Ang Hoxiang Zenkisan ay para lamang sa karaniwang pagsusuka at pagtatay dulot ng init at halumigmig. Hindi nito nalilinis ang balon mula sa kolera. Ang kolera ay dulot ng bakterya na Vibrio cholerae. Isang malubhang nakahahawang sakit sa bituka. Kumakalat ito sa pamamagitan ng kontaminadong tubig at pagkain. Ang dumi ng may sakit. At ang isinuka niya ay puno ng mga mikrobyo. Kung walang kwarentina at pagdidisinpekta, maaaring makahawa ang isang tao sa isang buong nayon. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Anong hukbo ng Hugh? Hindi mo lang nakikita ang bagay na yon. Ngunit ang hindi nakikita ay hindi nangangahulugang wala. Mga Ginoo, hindi ako naparito upang makipagnegosyo sa inyo. Naparito ako upang magligtas ng buhay. Kapag kumalat ang epidemya sa bayan ng Kushui, hindi lamang ilang kargada ng kalakal ang mawawala sa inyo. Hindi ito kasing dali ng ilang bigkis ng panggatong. Sa Liu Shugo, 2 na ang namatay sa loob lamang ng 3 araw. Pag-isipan niyong mabuti. Paano kung kayo mismo ang mamatay? O ang inyong mga pamilya? Ay, tama ang sinabi ni Dr. Lin. Buhay ng tao ang nakasalalay rito. Napakakritikal ng sitwasyon. Mula sa araw na ito, ipagbigay alam sa buong bayan na pakuluan ang tubig bago inumin. Magtayo ng harang sa daan patungong Liu Shugo. Tungkol naman sa panggatong, ang bayan ang magbabayad at magbibigay ng kabayaran. Sino ang may tutol sa aking utos? Ipunin ang mga may sakit sa loob ng dambana. Lahat ay kailangang magsuot ng maskara. Xiaoyao, maghanda ka ng oral rehydration solution. Guro, ano po ang oral rehydration solution? Kung walang nakahanda, pakuluan lamang ang tubig. At palamigin hanggang maging maligambam. Pagkatapos, maglagay ng kaunting asin sa bawat mangkok ng tubig. At 2 kutsarita ng asukal. Haluin. Iyan ang oral rehydration solution. Ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa kolera ay dehydration. Basta maibalik natin ang tubig sa katawan.
Maililigtas natin ang kalahati ng kanilang buhay. Hindi pwede yan. Painumin siya. Xiaoyao, tulungan mo akong iangat ang ulo niya. Ipagpatuloy ang pagpapainom. Isang mangkok bawat kalahating oras. Kapag nagtae siya, painumin pa rin. Kapag nagsuka, ipagpatuloy pa rin ang pagpapainom. Basta may hininga pa siya. Hindi tayo maaaring tumigil. You! Guro. Ayaw na niyang uminom. Tara na. Sa susunod. Pero maayos pa siya kanina. Xiaoyao, tandaan mo ito. May mahigit 20 tao pang naghihintay na painumin mo. Wala kang oras para umiyak. Kung patuloy tayong magpapabagal, mas marami pang magiging katulad niya. Gusto ko talagang umiyak. Kapag nalampasan na natin ang lahat ng ito, sasamahan kitang umiyak. Pero sa ngayon, magpatuloy ka. Bakit ka na parito? Hindi kayang bumiyahe ng iyong mga binti ng ganoon kalayo. Mas maayos na ako. Naayos na ng bayan ang lahat. Naparito ako upang maghatid ng mga supply. Kumusta ang kalagayan? Hindi maganda. 2 na naman ang namatay kagabi. Ayaw ding makipagtulungan ng mga nabubuhay. Nagsisipagtakbuhan sila kung saan-saan. Hindi na sila mapigilan. Ibigay mo sa akin yan. Makinig kayong lahat, mga taga-Liushugo. Ako si General Zhao Teishan, dating general ng hangganan. Mula sa sandaling ito, ako na ang mamamahala sa inyong nayon. Hahatiin ang lahat sa 3 pangkat. Unang pangkat, ang malalakas na kalalakihan. Pananagutan inyo ang paglilinis ng mga supply at pagdadala ng mga bangkay. Ikalawang pangkat, ang mga kababaihan. Pananagutan inyo ang pagpapakulo ng tubig at pagpapakulo ng mga gamot. Ikatlong pangkat, ang matatanda at mga bata. Mananatili kayo sa loob ng dambana. Bawal kayong gumalagala. Ang lalabag sa utos ay parurusahan ayon sa batas militar. Ang ginagawa mo, ang pamamahala ng 100 pasyente ay katulad ng pamamahala ng 100 kawal. Iisa ang prinsipyo. Malinaw ang hatya ng tungkulin. May utos at may pagbabawal. Bawat isa ay may sariling tungkulin. Ikaw ang manggamot. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Dumating na siguro Dr. Qian. Ako, ang matandang ito, ay narito upang tumulong. Ang kolera ay isang nakalalasong sakit na dulot ng maruming tubig at init. Dapat. Naku. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya kong magreseta para sa sarili ko. Isa ka ng pasyente ngayon. Ako ay isang manggagamot. Xiaoyao, bilis, dalhin mo ang swero at asin. Bakit mo ako iniligtas? Palagi kitang tinatawag na mangkukulam. Dahil isa ka ring manggagamot. At kahit halos mawalan ka na ng buhay, dinala mo pa rin ang kahon ng gamot patungong Liushugo. Dahil lamang doon, buong puso kitang iginagalang. 40 taon na akong nagsasanay ng medisina. Ngunit hindi ko man lang alam ang tungkol sa mga mikrobyo. Kung hindi mo alam, maaari mo namang pag-aralan. Dr. Qian, hindi ko rin alam ang mga reseta ng halamang gamot mo. Kapag gumaling ka, turuan mo ako. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, matagal ko na itong sinasabi. Ang puso ng manggagamot ay dapat mahabagin. Hindi nasusukat sa mga panuntunan, kundi sa bisa ng paggamot. Punong-puno ka ng kaalaman sa mga aklat tungkol sa halamang gamot. May sarili akong paraan ng paggamot. Kapag pinagsama natin ang ating kaalaman, mas marami tayong maililigtas na pasyente. Dahil dito, napigilan ang epidemya. Utang natin ito kay Dr. Lin, kay General Zhao, at kay Dr. Qian at sa pagtutulungan ng lahat ng mga taga-nayon. Dahil dito, walang namatay ni isa sa bayan ng Kushui. Wow! Sa ngalan ng buong bayan, taos puso kitang pinasasalamatan, Dr. Lin. Hahaha! Mga kababayan at mga kapitbahay. Bagaman natapos na ang epidemya, hindi ito ang huling pagkakataon. Maaaring nalagpasan natin ito sa pagkakataong ito. Ngunit paano sa susunod? Iminumungkahi kong magtayo tayo ng isang sentrong pangkalusugan sa bayan ng Kushui. Hindi lamang isang maliit na klinika, kundi isang mas malawak na pasilidad.
Dapat itong magkaroon ng mga hiwalay na silid para sa mga pasyente. Isang silid para sa pagpapakulo ng gamot. Isang silid para sa panganganak at isang bodega para sa mga gamot at kagamitang medikal. At ang pinakamahalaga, dapat may taong mamamahala sa kalinisan ng buong komunidad. Dr. Lin, ano po ang kalinisan ng komunidad? Ito ang pangangalaga sa tubig na iniinom ng lahat upang manatili itong malinis. Pagpapaayos ng mga palikuran, tama po ba? At tamang pagtatapon ng basura. Kapag may nakahahawang sakit, dapat alam natin kung paano magbukod ng mga may sakit. Hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Upang maisakatuparan ito, kailangan natin ng isang organisadong pangkat. Dr. Lin, magkano po ang kailangan para sa lahat ng sinabi niyo? Paunang tansya lamang. Kasama ang gusali, kagamitan, at mga gamot. Humigit kumulang 50 tile na pila. Ay! Magbibigay ako ng 30 tile. Ang natitira, ako na ang magbibigay ng 10 tile. Hindi ko pa nagagalaw ang perang tulong mula sa hukbo. Magbibigay ako ng 2 tile. Iniligtas ni Dr. Lin ang buhay ng asawa ko. Magbibigay ako ng 1 tile. Ayos. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Ako, si Lin Suzy, ay nangangako. Tiyak na maayos kong maisasagawa ang proyektong ito. Mabuti. Dapat magkaroon ng malalaking bintana ang mga silid ng pasyente. Para sa maayos na sirkulasyon ng hangin. Dapat hiwalay na ihiwalay ang silid panganganak. Hindi ito maaaring isama sa karaniwang silid ng mga may sakit. Ang botika ay dapat tuyo at maaliwalas. Dapat lagyan ng batong sahig upang hindi mapasok ng halumigmig. Dr. Lin, sobra naman yata ang mga kahilingan nyo. Gawin nyo ayon sa sinabi niya. Sabihin mo sa akin kung kulang ang pera. Hindi ba't 2 layang na lang ang natitira sa'yo? Ibinigay ko na sa'yo ang lahat ng nalikom na donasyon. Ayos lang. Hihiram ako sa iba. Sasamahan kitang manghiram. Dating kawal sa hukbo. Suzy, ano ang ginagawa mo? Tatahi ako ng panakip sa tuhod mo. Bagaman maayos na ang paggaling ng binti mo, kailangan mo pa ring mag-ingat at panatilihing mainit ito kapag malamig. Nalagyan ko ito ng dahon ng mugwort upang maitaboy ang lamig. Hindi mo na kailangang gawin ang mga ito. Gusto kong gawin ito. Simula ngayong araw. Kayo ang unang pangkat ng mga mag-aaral ng klinika sa kalinisan ng bayan ng Kushui. Mag-aaral kayo rito ng 1 taon. Sa umaga, teorya ang pag-aralan nyo. Sa hapon, sasama kayo sa akin sa pagbisita sa mga may sakit. Pagkaraan ng 1 taon, susuriin ang inyong kaalaman. Ang mga makapapasa ay bibigyan ng sertipiko. At maaaring manatili rito upang magtrabaho. Ang hindi makapapasa ay magpapatuloy sa pag-aaral. Dr. Lin, maaari rin bang maging doktor ang mga lalaki? Bakit hindi? Sa aking sariling bayan. Sa lugar na aking pinanggalingan. Maaaring maging doktor ang sinuman, lalaki man o babae. Hindi mababawasan ang sakit ng pasyente dahil lamang lalaki ang doktor. Ay! Hahaha. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga bali ng buto. Sino ang handang maging modelo? Halika, purihin niyo ako. Isa lamang ang buto ng balikat. Dito ang bahaging pinakamadaling mabali. Ang buto sa pagitan ng balakang at itaas na bahagi ng binti. Kapag nabali, ganito ito dapat ayusin at suportahan. Aha! May 2 buto sa bisig. Ang radius at ang ulna. Kung parehong mabali ang mga ito, dapat lagyan ng pang-ipit sa magkabilang panig. Ang astragalus ay nagpapalakas ng enerhiya at nagpapatibay sa katawan. Ang angelica naman ay nagpaparami at nagpapadaloy ng dugo. Karaniwang pinagsasama ang 2 halamang gamot na ito. Ang isa ay kumikilos sa enerhiya. At ang isa naman ay kumikilos sa dugo. Kung ganoon, paano natin mapaghihiwalay ang kakulangan sa enerhiya at kakulangan sa dugo? Ang kulang sa enerhiya ay madaling mapagod at pinapawisan ng bahagya. Ang kulang sa dugo ay namumutla at naninilaw ang mukha. Nakakaramdam ng mabilis na tibok ng puso at hirap sa pagtulog. Ngunit sa aktual na gamutan, kadalasang parehong kulang sa enerhiya at dugo ang pasyente. Kaya ginagamit ang Oxim na 8 sangkap. Pinagsasama nito ang formula ng 4 na ginoo at formula ng 4 na sangkap. Maganda ang ganitong paraan ng pag-iisip. Habang inaalagaan ko ang mga pasyenteng nagpapagaling matapos operahan.
Napansin kong madalas silang nanghihina at anemiko. Namumutla sila, nahihilo. Kung gayon, mas angkop sa kanilang kalagayan ang Oxim na 8 sangkap dahil pangunahing nagpapalakas ito ng dugo. Bagaman magkaiba ang ating mga pamamaraan, iisa ang prinsipyong sinusunod natin. Nais mo ang aking aklat tungkol sa mga halamang gamot. Kaya nais ko namang ipaliwanag mo sa akin ang anatomiya na binanggit mo. Ano sa palagay mo, papayag ka ba sa palitan? Ano, hindi ka ba makikipagpalitan? Ang anyo ng pulso. Nasa ibaba ang puwitan ng sanggol at nasa itaas ang ulo. Sa ganitong kalagayan, 8 sa bawat 10 panganganak ay kapwa manganganib ang ina at anak. Dr. Alin, nakikiusap ako, iligtas niyo siya. Susubukan ko. Ginang Liu, maghanda kayo ng mainit na tubig at malinis na tela. Xiaoyao, ikaw ang magtala ng lahat. Ginoong Sun, mangyari po lamang na lumabas kayo. Pero, lumabas po kayo, wala kayong maitutulong dito. At lalo lamang kayong magpapakabasa ng nanganganak. Ay, humina ka ng malalim, huwag kang umire. Hayaan mong kusa itong umikot. Ganyan nga. Napakahusay ng ginawa mo. Ginang Liu, tulungan mo akong hawakan ito. Narito na. Isang batang lalaki po. Wah. Nagawa mo. May anak na ako. Yaoya. General Zhao, may kagyat na ulat mula sa hangganan. 30,000 kabayuhan ng mga Hu ang bumababa patimo. Nabutas na nila ang 3 linya ng depensa. Darating sila sa bayan ng Kushui sa loob ng 3 araw, sa pinakahuli. Iniutos ng gobernador na bumalik agad sa hanay ang lahat ng sundalong nagretiro. Ang binti mo. Kung nakalalakad ka, kaya mo ring pumatay ng kaaway. Kung gayon, kumilos na rin ang himpilan ng pagpapagaling. Gagawin kong kampo ng mga sugatang kawal ang buong silid ng mga may sakit. Ihanda ang lahat ng gamot na pampahinto ng dugo at mga kagamitan sa operasyon. Hindi laruan ang pakikidigma. Baka hindi na ako makabalik. Kaya ano? Gusto mo bang umiyak ako ngayon? Huwag kang umiyak. Suzy. Hintayin mong makabalik ako. Ay. Xiaoyao, ikaw ang mamahala sa paghahanda ng operasyon sa pulang sona. Matandang Chen, ikaw ang mamahala sa pagbenda at pagpigil ng dugo sa dilaw na sona. Shaito at Ginang Liu, kayo ang mamahala sa berdeng sona. Tandaan ninyo, pinakamahalaga ang pagpigil sa pagdurugo. Kapag hindi napigil ang pagdurugo, wala nang maliligtas. Ah. Waa. Aray. General Zhao. Ha. Tinamaan ng palaso si General Zhao sa hulihan ng linya. Ikaw ang manahi sa susunod na 2 sugat. Gawin mo ayon sa itinuro ko. Huwag kang matakot. Guro, hindi ko po kaya. Kaya mo. 1 taon kitang tinuruan. Para sa araw na ito. Magtiwala ka sa sarili mong mga kamay.
Ano ang ginagawa mo rito? Napakarami pang sugatang kawal sa unahan. Ikaw ang pasyente ko. Sinabi ko na sa iyo, ang mabuhay ka ay ipinagmamalaki kong tagumpay. Hindi ba't sinabi mong matatag ang kamay mo? Tumahimik ka. Sobrang sasakit ito maya-maya. Magtiis ka muna. Bibilang ako hanggang 3. Ikaw. Niloko mo ako. Isa kang general na namumuno sa larangan ng digmaan. Ngunit naniwala ka pa ring magbibilang ako hanggang 3. Ay, naaalala kong sinabi ko. Na matatag ang kamay mo. Hindi ibig sabihin ng matatag na kamay ay hindi ka natatakot. Ano ang kinatatakutan mo? Natatakot akong mamatay ka. Hindi ako mamamatay. Iyan ang sinabi mo. Wala ka pang naililigtas na pasyenteng namatay sa mga kamay mo. Naaalala mo pa ang sinabi kong iyon. Naaalala ko ang bawat salitang sinabi mo. Natatandaan ko ang lahat. Umatras na ang hukbo ng kalaban. Guro, kahit kaunti po ay kumain kayo. Mula pa kahapon ng tanghali hanggang ngayon. Pag napalitan ko na ang tubo ng iyong swero, saka ka kumain. Matulog ka na. Ako na ang bahala sa susunod na pagpapalit ng gamot. Marunong ka ba? Tinuruan ako ng doktor ng hukbo. Linisin ang sugat sa kapalitan ng benda. Ito ang pamantayang proseso para sa mga sugatang nasa 3 yugto. Kahit hindi ako marunong manahin ng sugat. Kaya kong magpalit ng gamot. Hindi pa naghihilom ang sarili mong sugat. Hindi makahadlang sa paghilom ng sugat ang pagpapalit ng gamot habang nakatayo. Bumagsak ka. Sino ang mag-aalaga sa mga sugatang sundalo rito? Matulog ka na. Nandito ako. Aray. Aray, aray. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Papatayin kita, ah. Ano ang pangalan mo? Chen, Igaw. Igaw, narito ka ngayon sa himpilan ng kalusugan ng bayan ng Kushui. Tapos na ang digmaan. Ligtas ka na. Ligtas, pero nakita kong may pinatay ako. Alaala lamang iyon. Hindi iyon ang kasalukuyang realidad. Nakaligtas ka. Wala kang ginawang mali. Guro, ano ba talaga ang sakit niya? Tinatawag namin itong post-traumatic stress disorder. ETS ang pinaikling tawag dito. Hindi ito sugat ng katawan. Hindi ito nakikita pero kaya ka pa rin itong patayin. Kung gayon, paano ito gagamutin? Kailangan ito ng panahon. Kailangan nila ng taong makikinig sa kanilang sinasabi. Kailangan nila ng lugar na hindi sila ituturing na baliw. Makinig kayong lahat. Kung binabangungot kayo at hindi makatulog, at paulit-ulit ninyong naalala ang mga nangyari sa larangan ng digmaan, hindi ibig sabihin noon na mahina kayo. Hindi pa nakalalabas sa larangan ng digmaan ang inyong katawan. Mula ngayon, pagkatapos ng hapunan gabi-gabi, ang sinumang nais ay maaaring pumunta sa bakuran. Magsisindi tayo ng apoy. Kung nais ninyong magsalita, magsalita kayo. Kung ayaw ninyong magsalita, makinig lang kayo sa iba. Walang tatawa sa inyo. 2 tao ang napatay ko. Ang una nang sumugod siya sa akin. Sinaksak ko siya ng sibat. Nang bumagsak siya, patuloy niya akong tinitigan. Ang mga matang iyon. Nakikita ko gabi-gabi. Ako.
Nasa tabi ko ang pinakamatalik kong kapatid. Ngunit tinuhog ng palaso ang kanyang leg. Nang mamatay siya, hawak pa rin niya ang kamay ko. Napapanaginipan ko siya gabi-gabi. Tinatanong niya ako kung bakit hindi ko siya iniligtas. Noong unang beses akong pumunta sa larangan ng digmaan. Sa sobrang takot ko, nabasa ko ang pantalon ko. Sa gitna ng kaguluhan. Tumakbo ako. Nang mamula sa dugo ang aking mga mata. Pati mga bihag ay aking pinugutan. 10 taon na ang nakalipas, pinamunuan ko ang mga kawal upang bantayan ang gorge ng Yingzui. 3,000 kawal. 200 lamang ang nakabalik ng buhay. Noong gabing iyon, nakatayo ako sa ibabaw ng pader ng lungsod. At naisip kong tumalon. Hinila ako pabalik ng aking kanang kamay na general. Kalaunan, namatay siya. Hinarangan niya ang isang espada para sa akin. Sa loob ng napakaraming taon, hindi ko kailanman pinangahasang isipin ang gorge ng Yingzui. Kapag naaalala ko, hindi ako makahinga. Akala ko, kung hindi ko sasabihin, makakalimutan ko rin. Ngunit kalaunan, natuklasan ko. Ang pananahimik ay hahayaang mabulok ito sa aking kalooban. Kaya ngayon, sasabihin ko na. Marahil ay dahil. Walang tatawa rito sa isang duwag na general. Simula ngayong araw, may napakahalagang bagay tayong gagawin. Ang pagsusuri sa mga sakit ng bituka. At ang mga paraan ng paggamot ay isusulat bilang pamantayang proseso. Halimbawa, kung may lagnat, isasagawa ang pagsusuri. Unang hakbang, sukatin ang temperatura ng katawan. Ikalawang hakbang, suriin ang lalamunan. Ikatlong hakbang, pakinggan ang tunog ng mga baga. Ikaapat na hakbang, alamin ang kasaysayan ng pakikisalamuha. Dapat malinaw kung ano at paano gagawin sa bawat hakbang. Isulat ang lahat ng malinaw na malinaw. Sa ganitong paraan, kahit wala ako. Maaari ninyong gamutin ang mga pasyente ayon sa proseso. Pero magkakaiba ang kalagayan ng bawat pasyente. Ang pamantayang proseso ay hindi nangangahulugang titigil na kayong mag-isip. Nagbibigay lamang ito sa inyo ng pangunahing balangkas. Pagkatapos, iaangkop nyo ito ayon sa aktual na kalagayan. Tulad ng paggawa ng balangkas ng isang bahay. Ngunit maaaring magkakaiba ang bawat bahay. May mga kahalintulad na tuntunin din sa hukbo. Pagtatatag ng kampo habang nagmamartsa. Pamamahagi ng pagkain at supply. Lahat ay may sinusunod na tuntunin. Kapag wala ang general. Kaya pa rin kumilos ng naayon sa mga alituntunin ang tenyente general. Iyan ang punto, matandang Chen. Ayusin mo ang mga tuntunin sa pamamahala ng hukbo. At gamitin mo ang iyong karanasan upang tulungan akong isaayos ang mga ito. Magtatag din tayo ng mga tuntunin sa kalinisan para sa klinika. Guro. Kapag naisulat na ang mga ito, kung sakaling may ibang lugar din gustong magtayo ng klinika sa kalinisan, maaari rin ba nilang gamitin ang mga ito? Batong pundasyon. Tumagos sa puso ko ang sinabi mo. Gusto kong bumalik. Hindi ko alam. Dati, iisa lamang ang landas ko. Pumunta sa larangan ng digmaan at pumatay ng mga kaaway. Ipagtanggol ang bayan at ang kaharian. Ngayon, wala na ang landas na yon. Hindi ko alam kung saan ako dapat tumungo. Hindi ba maayos din ang ginagawa mo ngayon? Pamamahala sa mga gawain sa likod ng klinika sa kalinisan. Pagbili ng mga kagamitan at supply. Pakikitungo sa tanggapan ng pamahalaan. Mas alam mo pa kaysa sa akin kung paano pamahalaan ang lahat ng ito. Iyan ang iyong bokasyon. Hindi sa akin. Zhao Tian, may itatanong ako sa iyo. Ano ang pinakadalas mong ginagawa sa hukbo? Bukod sa pakikipagdigma, pinangungunahan ko ang pagsasanay ng mga bagong kawal. Ginagawa kong mga sundalong handang lumaban ang isang pangkat ng mga magsasaka. Naisip mo na bang gamitin ang iyong kasanayang ito sa ibang larangan? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lamang manggagamot ang kailangan ng klinika sa kalinisan. Kailangan ito ng taong mamamahala sa pamamahagi ng mga supply. Mamamahala sa pag-aayos ng mga tauhan. At makikipag-ugnayan sa mga tanggapan sa bawat antas. Kailangan din ng taong pupunta sa bawat nayon upang ipalaganap ang mga tuntunin sa kalinisan. At hikayatin ang mga matitigas ang ulo na makipagtulungan sa pag-iwas sa epidemya. Ang mga gawain ito ay nangangailangan ng taong kapani-paniwala at mahusay mamahala. Sa loob ng 100 linang bayan ng Kushui. Sino pa ang mas angkop kaysa sayo? Iniaatas mo ba sa akin ang isang mahirap na tungkulin? Hindi ito pag-uutos kundi isang paanyaya.
Kailangan ng bulwagang medikal ng Singlin ng isang punong administrador. Ang buwan ng sahod ay katumbas ng pamantayan para sa isang tenyente general. May tirahan at pagkain. May hasyan sa kita sa pagtatapos ng taon. Ano po ang hasyan sa kita? Ang bahagi sa kita ng bulwagang kinita sa buong taon. Ipinamamahagi ito ayon sa bahagi ng bawat pangunahing tauhan. Sige na, sabihin mo muna kung papayag ka o hindi. 2 taon na ang nakararaan, dito nagbukas si Dr. Alin. Ng isang maliit na klinika sa Sirang Kamalig. Sino ang makaakalang balang araw? Ay magkakaroon dito ng 3 malalaking patio. 20 higaan. At isang alagad ng manggagamot. Bukod pa sa mga kawal na nasagip noong digmaan. At sa mga mamamayang nailigtas sa panahon ng epidemya. Sa 40 taon kong pagiging manggagamot. Marami na akong nakitang negosyante. Ngunit kailanman ay wala akong nakitang taong ginawang ganito kalaki ang pagliligtas ng buhay. At napakatapat pa. Ngayong araw, formal nang itinatayo ang bulwagang medikal ng Singlin. May mungkahi po ako. Hinihiling kong si Dr. Alin ang maging unang pinuno ng bulwagan. Mabuti. Maraming salamat sa inyong lahat. May 2 bagay akong nais sabihin ngayong araw. Una, ang bulwagang medikal ng Singlin ay hindi sa akin. Ito ay para sa bayan ng Kushui. Para ito sa inyong lahat. Ikalawa, sa susunod na taon, magbubukas tayo ng unang sangay sa Liushugo. Sa hinaharap, ang mga mamamayan sa loob ng 100 li ay makapagpapagamot malapit sa kanilang tahanan. Sa 40 taon kong panggagamot, hindi ko kailanman pinangarap ang ganito kalaking bagay. Ngunit kapag sinabi ito ni Dr. Alin, naniniwala ako. Dahil sa loob ng 3 taon, lahat ng sinabi niya ay kanyang natupad. Mabuti. Pakiusap, tanggapin niyo po ako bilang alagad. Nabasa ko na ang Huang Dinaging at Xiang Hanlon. Ang ama ko po ay guro sa Akademya ng Prefektura ng Luzao. Handa po akong magsimula sa pinakapayak na gawain. Magwalis, magpakulo ng gamot, pati maglinis ng palanggana. Kahit ano po, ayos lang. Tumayo ka muna. Umupo ka at mag-usap tayo. Hindi po ako tatayo hanggat hindi niyo ako tinatanggap. Ano ang pangalan mo? Alam ba ng pamilya mo na narito ka? Shen Zihua po ang pangalan ko. Hindi po nila alam. Sabi ng ama ko, ang hindi marunong na babae ay mabuting asal. Kaya hindi niya ako pinayagang mag-aral ng medisina. Tumakas po ako sa bahay. Zihua, mas marami kang nabasang aklat kaysa sa akin. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ng tapat. Hindi ito paaralan. Lugar ito ng pagtatrabaho. Kailangan mong magsimula tulad ni Xiaoyao. Mula sa paghugas ng sugat hanggang sa paglilinis ng suka. Kakayanin mo ba? Kakayanin ko po. 3 taon kong inalagaan sa bahay ang lola kong nakaratay. Pinupunasan ko siya, pinapalitan ng palayok sa loob ng 3 taon. Mas alam ko kaysa kanino man kung gaano kailangan ng may sakit ang may kasama. Tumayo ka na, Lao Chen. Ayusin mo ang matutuluyan niya. Bukas ng umaga, bumangon sa oras ng Mao. Una, sumama ka kay Dr. Qian upang matutong kumuha ng mga gamot. Guro, palaki ng palaki ang pamantayan nyo sa pagtanggap ng mga alagad. Kakaiba ba? Noong araw na ipinadala ka ng iyong ama rito. Hindi ba ganoon din ang nangyari? Shen Zihua, isa kang dalagang hindi pa naipapakasal. Ngunit tumakbo ka sa ganitong lugar at nagpakita sa madla. Nasaan ang iyong dangal? Sumama ka sa akin pauwi. Ayaw mag-asawa ng anak mo. Nais matuto ng medisina ng aking anak. Magandang araw po, Ginoong Shen. Ako po si Lin Suzy, ang namamahala sa bulwagang medikal ng Singlin. Ikaw pala ang biyudang iyon. Nagpakasal sa isang pilay na general at saka nakapagbukas ng klinikang ito. Tama po ang sinabi ninyo, Ginoong Shen. Ako po ay isang biyuda. Naitayo ang bulwagang medikal ng Singlin. Dahil malaki ang itinulong sa akin ni Zhao Tieshan. Ngunit bawat pasyenteng nagamot sa klinikang ito, bawat buhay na nailigtas, ay hindi dahil sa pagiging biyuda ko, kundi dahil dito. Ang tungkulin ng babae ay mag-asikaso ng asawa at magpalaki ng mga anak. Kung gayon, hindi ba marangal din ang pagliligtas ng buhay at pag-aalaga sa mga sugatan? Isa kayong taong nag-aral, Ginoong Shen. Dapat ay alam niyo na ang taong masama ang hangarin ay maaari pa ring maging mabuting manggagamot. May kinikilingan ba sa kasarian ang kasabihang iyan? Kung may maililigtas na buhay ang anak ko, isa rin iyong mabuting gawa at pag-ipon ng kabutihan. Magbibigay iyon ng dangal sa aming angkan. Nakikiusap po ako, bigyan niyo ng pagkakataon ang aking anak. Sige na. Tama na. Ngunit tandaan mo,
Ikaw mismo ang pumili ng landas na ito. Huwag kang magsisi sa bandang huli. Hindi po magsisisi ang inyong anak. Tumayo ka na. Manatili ka rito. Sa ngayon, matuto ka munang tumulong sa mga gawain. Ay. Suzy, mahigit 3 taon na mula nang ikasal kayo ni Taishan. Habang kaya pa ng iyong matandang ina na mag-alaga ng sanggol. Ahem, iyon ay. Ay, hindi ba panahon na para mag-isip kayo tungkol sa pagkakaroon ng anak? Ina, tungkol po sa bagay na yan. Napag-usapan na po namin yon ni Taishan. Napakarami pa po kasing ginagawa sa bulwagan itong mga nakaraang araw. Abala, abala, abala. Ikaw na lang ang palaging abala. Kailan pa ito matatapos? Likas sa babae ang mga anak. Iyan ang batas ng langit at lupa. Ina. Hindi po sa ayaw ko. Ngunit kung mabuntis ako ngayon, hindi ako makakapag-opera ng hindi bababa sa kalahating taon. Kasi simula pa lamang maging maayos ng takbo ng bulwagan. At ipinaplano pa lamang namin ang pagtatayo ng sangay. Kailangan pa ba akong turuan ni Nazihua at ng iba pa? Kailangan ko pa ba silang alalayan? Ibig mo bang hindi na magkaanak habang buhay? Ina, sasabihin ko po sa inyo ng tapat. 28 na po ako ngayong taon. Kahit maayos pa ang aking katawan. Ang panganib ng pagdadalang tao sa unang anak sa ganitong edad ay talagang mas mataas ng kaunti kaysa sa mga lampas 20. Hindi po sa ayaw ko. Gusto ko munang ihanda ang aking katawan sa pinakamabuting kalagayan. At maayos na maisaayos ang mga gawain sa ospital. Pagkatapos, saka po ako magpapasya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po ito tatanggihan habang buhay. Talagang mahusay kang mga tuwiran. At ang asawa ko pa naman ang pinakabobo. Hindi kita kayang talunin sa salita. Pero kailangan mo akong bigyan ng tiyak na sagot. Sa susunod na taon. Kung maayos na ang pangkat ng bulwagan sa susunod na taon. Pag-iisipan ko po ng mabuti. Lene. Pinagsasabihan ka na naman ng aking ina. Hindi naman niya ako pinagsasabihan. May punto siya. Gusto mo ba? Gusto. Pero hindi ko pa napag-isipan ng mabuti. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang mga bagay na hindi ko kailanman pinangahasang isipin. Hindi ako nakapag-asawa sa dati kong buhay. Hindi pa ako nakapagpalaki ng anak. Ngayon, bigla akong naging ina. Hindi ko alam kung kaya ko ba. Sigurado akong magiging mabuting ina ka. Kahit sa mga pasyenteng hindi mo pa nakakasama, matyaga kang nag-aalaga. Lalo mo pang mamahalin ang sarili mong anak. Ikaw naman. Nakilala mo na ba ang taong gusto mo? Kinakabahan ka ba? Kinakabahan pero hindi na ako makapaghintay. Guro, ano po ang naramdaman niyo noong unang araw ninyong nagbukas ng klinika? Natakot ako. Paano kung pumalpak ako? Paano kung mapahamak ko ang pasyente? Paano kung tawagin ako ng mga tao na mangkukulam? At pagkatapos, kalaunan, natuklasan kong walang silbi ang matakot. Darating pa rin ang mga pasyenteng kailangang gamutin. Lilitaw pa rin ang mga problemang dapat harapin. Ang tanging magagawa ko ay ituring ang bawat pasyente na parang siya ang una. Maging maingat, masinop at huwag magpabaya. Sa paglipas ng panahon, titibay ang kamay at tatahan ang puso. Tatandaan ko po. Ito ang manual sa triage at paggamot na inayos ko. Paano ililipat ang pasyenteng nasa kritikal na kalagayan? Paano pamahalaan ang botika? At paano makipag-usap sa mga taga-nayon? Nasa loob na ang lahat. Ingatan mo ito. Guro. Kung wala po kayo, wala rin ang Xiaoyao ngayon. Aalagaan ko pong mabuti ang klinika. Hindi ko po kayo ipapahiya. Huwag mo lang ipahiya ang sarili mo.
Sige na, naghihintay ang mga pasyente. Pumila kayo, isa-isa. Unahin ang mga malubhaang kalagayan. Tanghalian. Hindi ka na naman kumain kaninang umaga. Pasensya na, nakalimutan ko sa dami ng ginagawa. May mahigit 10 pasyente tayo ngayon. 23. Kanina rin ay pumunta ako sa Liushugo. Nagtayo sila roon ng himpilan para sa triage. Mula ngayon, pupunta roon si Xiaoyao bawat buwan upang manggamot ng 1 linggo. Mas abala ka pa kaysa sa akin noong nasa hukbo ako. Mas abala ka pa kaysa noong nasa hukbo ako. Nga pala, napakaganda ng resulta ng iyong follow-up. Lubos nang nakarecover ang iyong pisikal na kalagayan. Mula ngayon, hindi mo na kailangang bumalik para sa pagsusuri. Itinataboy mo na ba ako? Ipinahahayag ko lang na gumaling ka na. Kung ganoon, wala na ang pagkakakilanlan ko bilang pasyente. Sa anong pagkakakilanlan na ako mananatili rito? Nakasaad sa kontrata na mag-asawa lamang tayo sa pangalan. Panahon nang i-update ang kontratang iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, Zhao Taishan, ayoko nang maging mag-asawa tayo sa pangalan lamang. Gusto kong maging tunay tayong mag-asawa. Pumapayag ka ba? 3 taon kong hinihintay ang mga salitang iyan. 3 taon. Hahaha, kung ganoon, bakit hindi mo sinabi? Dahil sinabi mo noon na, maghihintay kang pakasalan ang taong tunay mong gusto. Maaari mong ipawalang bisa ang kasunduang pangkasal anumang oras. Aba, ang tanga ko. 45 taon na akong nanggagamot sa lupain ito. Nagsimula ako sa isang maliit at sira-sirang silid na panggatong. Nagsusulat ka na naman. Oras na para inumin mo ang gamot. May nagtanong sa akin. Nagsisisi ka ba? Hindi ako nagsisisi. Saan man ako manggagamot, paggamot pa rin yon. Lalo na rito. Dahil narito siya.